Welcome back to our channel. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang napakainit at seryosong balita mula sa Western Pacific. For the first time ever, sabay na nag-deploy ang China ng dalawang aircraft carriers, ang Liaoning at Shandong, kasama ang mahigit 20 warships. Hindi ito basta-bastang military exercise. Ito ay isang malinaw na mensahe, isang rehearsal, isang babala, at baka isang pagsisimula. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Mga kaibigan, ang sabayang deployment ng Liaoning at Shandong sa Western Pacific ay isang makasaysayang milestone para sa Chinese People's Liberation Army Navy. Hindi na lang sila basta Coastal Defense Navy. This is China's clear leap into becoming a blue water navy, isang puwersa na kayang lumaban sa malalayong lugar, malayo sa sariling teritoryo. Base sa reports, ang carrier strike groups ay posisyon due east of Taiwan, dangerously close sa mga allied nations ng US, gaya ng Japan at Pilipinas. May kasamang destroyers, frigates, at support ships, halos 20 warships ang kasama. Parang sinasabi ng China, kaya naming sabay-sabay umatake sa maraming direksyon. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas. This is a full-scale simulation of how they might one day launch an invasion of Taiwan. Napaka-espesyal ng timing ng operasyon. Bakit? Dahil ito ay kasabay ng utos ni President Xi Jinping noong 2020, na dapat handa na ang PLA na lumaban at manalo sa regional wars by 2027. Ibig sabihin, bawat galaw nila ngayon ay bahagi ng countdown patungo sa posibleng gyera. Marami ng analysts ang nagsasabi, this is not just signaling, this is war preparation. Logistics, command and control, coordinated assaults, lahat ng yan ay time testing na ng China Live, hindi lang sa papel o war games. Pero ang mas nakakabahala, ang estado ng Estados Unidos mismo. Sa gitna ng lumalalim na political divide, gridlock sa Congress, at di maipaliwanag na foreign policy direction, nagmumukhang distracted at unreliable ang Amerika. Under President Trump, lalong lumalala. Kung dati ay may predictability ang foreign policy ng US, ngayon ay puro kaguluhan at impulsiveness. His statements often contradict his own officials. His promises to allies, pwedeng bawiin anytime. Para sa mga bansa tulad ng Japan, South Korea, Australia, at pati na rin tayo sa Pilipinas, ang tanong ngayon. Kanino tayo sasandal sa oras ng gulo? Sa Amerika ba napabago bago ang ihip ng hangin? O sa China na paunti-unting nagtatatag ng regional dominance? Alam ng Beijing ang kahinaan ng West. That's why they're acting now, habang sabog ang political scene sa US, at habang walang solid consensus sa Europa. Dagdag pa rito, dapat din nating pansinin ang papel ng information warfare. Hindi lang barko at missile ang sandata ngayon, pati narrative control at disinformation campaigns ay ginagamit ng Beijing upang i-justify ang anumang galaw nila sa Taiwan o West Philippine Sea. Sa loob mismo ng Taiwan, may mga coordinated cyber attacks at fake news operations na sinusubukang pabagsakin ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno. Hindi rin natutulog ang China sa larangan ng diplomacy. Patuloy nitong pinapalalim ang ugnayan sa mga bansa sa Pacific Islands, Southeast Asia, at maging sa Latin America para pahinain ang impluwensya ng Amerika. Gamit ang Belt and Road Initiative, military exchanges, at economic aid, nagtatayo sila ng tinatawag na security dependencies. Kapag dumating ang panahon ng krisis, itong mga bansang ito ay posibleng hindi pumabor sa collective defense laban sa China, o mas malala, manatiling neutral. Sa larangan naman ng teknolohiya, mabilis ang pag-advance ng China sa AI-driven warfare, satellite communications, at hypersonic missiles. Habang abala ang West sa internal politics at social division, tahimik pero agresibong pinapabuti ng Beijing ang kanilang kill chain, from surveillance to targeting to execution. Ang ibig sabihin nito, kung magkakaroon ng conflict, China may be able to strike first, strike hard, and paralyze response forces before they can react. Ito rin ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang analysts na hindi na tanong kung gagalaw ang China, kundi kailan.
Hindi natin alam kung ito ay sa pamamagitan ng outright invasion, economic coercion, gray zone tactics, o hybrid warfare, pero malinaw na inihahanda nila ang lahat ng opsyon. At habang ginagawa nila ito, ano ang nangyayari sa mga regional defense mechanisms tulad ng ASEAN? Sa totoo lang, wala pang solidong collective defense policy ang Southeast Asia. Ang bawat bansa may kanya-kanyang interes, kaya hirap makabuo ng iisang posisyon kontra sa agresyon. Sa puntong ito, the Philippines must think strategically, diplomatically, militarily, and economically, kasi tayo ay literal na nasa frontline. This deployment isn't just military, it's psychological warfare, parang sinasabi nila sa mundo. Kaya naming lumaban. Handa na kami. Kayo ba? At habang nagdadalawang isip ang Amerika at ang allies nito, China is building a narrative that Taiwan is already isolated, that US deterrence is collapsing, at ang buong Indo-Pacific, isa-isa nang sumusunod sa agos ng Beijing. Para sa Pilipinas at buong Southeast Asia, game changer ito. Hindi na lang ito usaping Taiwan. Kapag kumilos ang China, madadami ang buong region. Ang West Philippine Sea, posibleng mas lumala ang presence ng Chinese Maritime Militia. Ang Taiwan Strait, posibleng magsimula ng blockade o missile testing. Tayong mga Pilipino, may kasunduan sa Amerika, ang Mutual Defense Treaty. Pero kung ang Washington ay hindi consistent, paano tayo makakasiguro na tutulong sila sakaling lumala ang tensyon? At ang masakit, habang pinuproblema natin yan, China is already preparing the battlefield. At kung iniisip ninyong Pilipinas lang ang nag-aalala, think again. Sa Japan, nagkaroon na ng series of joint military drills kasama ang US at Australia. Sa Taiwan, puspusan ng civil defense training, mula sa mga estudyante hanggang senior citizens, tinuturuan na kung paano maghanda sa posibleng gulo. Vietnam at Indonesia, mas nagiging vocal na rin laban sa Chinese aggression sa South China Sea. Ibig sabihin, hindi lang ito military showdown, ito ay nagiging regional awakening. Dahil kung may mangyaring gyera, lahat ng kapitbahay ng China, damay. At ang tanong ngayon, habang nagpapalakas ang iba, tayo ba ay naghahanda rin? Mga kaibigan, this is not fearmongering. This is a reality check. 2 aircraft carriers, 20 warships, isang rehearsal para sa isang tunay na gyera. Ang tanong, handa ba ang mundo? Handa ba ang Amerika? At higit sa lahat, handa ba tayo? The warning signs are clear. The timeline is shrinking. The window to deter war is closing. Kung gusto ninyong masundan pa ang mga kwento gaya nito, mula sa defense, geopolitics, at security ng ating bayan, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Hanggang sa susunod, maging mapagmatsyag, at manatiling alerto. And with slow dramatic fade out and background music.